Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga reading ko. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. Welcome to my channel. Yan. Sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-share ng mga video ko, thank you so much for always doing that. Thank you sa mga, especially sa mga nagko-comment, sa mga nanonood, fully. Thank you. And this reading is about just general love reading. Tingnan natin kung kanino maka-resonate itong reading na to. Actually, meron nang nahulog pero madami siya. So, we'll not get it. Let's see kung kanino maka-resonate to. Kaninong story to. Kaninong energy to. So, I will to mention your zodiac signs here. Okay? Check your placement, guys. Pwede itong vice versa. Okay? So, let's start. Luma na kasi ito. Card na ko. So, ano yung situation ninyo right now ng person mo? Nine of Cups. Hoping this is happiness and fulfillment. But let's see more. No. I can see that this is a healing from you, from your side. You are in healing process from a toxic relationship. So, nakikita ko dito, mayroong unsureness sa'yo when it comes to new beginning with this person. I think this person wanted to have a new beginning with you, is offering you a new beginning here. Parang, andun sa point kasi na umalis na to dati, umalis na siya before ng kalmado, then bumalik siya to offer you a new beginning, and it seems like you are already in a process of healing, and then parang meron kang unsureness dito kung tatanggapin mo pa to kasi naging toxic yung relationship ninyo ng person na to before. So this person is really coming back, offering you a relationship again, love again. Nagpapahiwatig talaga to siya ng pagmamahal sa'yo ulit. It's all cups here. Okay, Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn sign is also here. So, this time, sa ganitong mga pangyayari, hindi ka nakakatulog sa gabi because this person nga is offering a new beginning dito. And hindi ka even sure kung tatanggapin mo ba siya dahil hindi mo alam kung nagbago na ba siya, totoo na ba to sa kanya or what. So, hindi ka nakatulog sa kaisip sa mga nangyayari ito sa offer na to ng person mo. So, let's see more. So, I can see dito na you are already in a separation ng taong ito, pero minsan din kayong sobrang nagmahala ng taong ito. Nakita ko, sobra kayo naging masaya before, moving forward talaga kayo before, and baka nga some of you have a child or children or committed kayo talaga before. Or you are just dealing with a Capricorn sign or a matured person. Pero naghiwalay talaga kayo nito. I think that bakit parang nandun ka sa point na hindi ka sure or juggled ka kasi kung tatanggapin mo pa siya or hindi dahil sobra kayong nagmahalan before. Baka you have a family, okay? Baka live-in kayo before, something like that. So, and naging masaya din naman kayo before. Parang kaya nandun ka sa point na might be you are married. Tatanggapin ko ba to or what? Nasa healing process na ako. Yun. And this person is really like manifesting you back into his life this time to offer you a new beginning, talking to you or approaching you na mag-ayos na tayo at ayusin na natin yung mga dapat natin ayusin sa buhay natin. So, let's see more. So, bakit kayo naghiwalay? Merong ibang person na na-involve dito sa relationship ninyo. Kaya kayo naghiwalay.
siguro natukso siya iba, na in love siya sa iba, baka may nabuntis pa nga siyang iba. Some of you, okay, hindi to para sa lahat, baka some of you, it's just that sobra lang siya naging playboy, or sabihin natin na nagkaroon lang talaga siya dito ng iba, and parang hindi niya alam nung time na yun kung papunta sa'yo, papunta dito, lalo na if nakabuntis talaga to. Parang andun sa point din na parang nagkaroon sila ng parang new beginning, parang merong feeling of wanting to have a new beginning together before, and ikaw, sobrang mahal mo talaga itong taong ito before, and you are willing to gain strength, maglakas ng loob na i-fix yung relationship niyo or pagsasama niyo or marriage niyo, takes what resonates, para lang mabuo kayo. Parang pinilit mo talaga na i-fix lahat kahit nasa rocky road situation na kayo, para lang maging masaya ulit yung marriage niyo, because you really love this person like unconditionally, and you are willing to take the leap of faith towards a new beginning of this marriage. Parang willing ka to surrender anything para maayos lang tayong dalawa. So feeling ko merong decision dito from your person to choose that other person, kasi nga nagkaroon sila ng ideas about having a new beginning together. So parang naghintay ka pa rin sa taong ito para malay mo maayos pa tayo. This is what happened maybe in the past. Naghintay ka ng naghintay until sa nabigo ka, napagod ka. So parang it gives you clarity with this the Hermit card in reverse. It gives you clarity na I need to decide talaga this time, na I need to move on, I need to choose my path this time. I need to heal from this cheating na ginawa sa akin ng person ko. So you might really couple, because there is a King and Queen of Pentacles here. Baka couple talaga kayo, may kasal sa nangyari sa inyo, or live-in kayo, may mga anak kayo, something like that. So might be there is children involved here, and pero you are still trying your effort talaga before na maayos kayong dalawa. But feeling ko dito, sobra kang nagbeg sa taong ito to come back, na ayusin yung family niyo, then nothing's happened. And this time around, while you are in healing process, dumating siya. Bumalik siya to offer you a new beginning. So dito ka parang hindi ka nakatulog sa gabi. Bakit? Bumalik siya. Nasa point na ako ng healing process this time. So let's see more. You might be a Libra, Taurus sign, or your person. Aries, Sagittarius, Leo, I can see here. Leo sign as well. Libra, Gemini, Aquarius. Cancer sign, I can see also, or Pisces sign. Sun, Moon, Rising, Venus, okay? So, bakit siya bumalik? So, I can see here that meron siyang responsibility sa'yo. With this Emperor card, might be an Aries sign, could be. And parang gusto niyang ayusin yung mga nawasak sa inyo, mga away ninyo, yung mga hindi niyo pagkakaunawaan. And bakit siya bumalik? Parang pinag-isipan niya talaga to ng maayos. Parang ginawa niya to, or bumalik siya sa'yo, sobrang pinag-isipan niya to, pinaghandaan niya to. Minsan na din siya nandun sa point na parang he have that space to think. Parang nagkaroon siya ng peace of mind to think about the situation, kung anong gagawin niya sa buhay niya bago siya nakipag-usap sa'yo. So naghintay talaga siya dito ng parang enlightenment sa buhay niya. Naghintay talaga siya dito kung ano yung next path na gagawin niya. Sign kung ano yung gagawin niya next, you know. And I can see here that during those time na hindi kayo nag-uusap, na-realize niya na parang gusto niyang mabalik kayo sa dati, or gusto niyang maulit kayo ulit. Parang magkaroon kayo ng rebirth ulit. Parang na-realize niya lahat ng yon. Kaya siya bumalik sa'yo. Honestly, yung pagbabalik niya sa'yo, hindi naman talaga siya sure if
ready siya, if sure na siya, or what. So, ando lang siya sa point na pinag-isipan niya to at yun yung pumasok sa isipan niya. Yun yung naging desisyon niya. Hindi niya alam kung tatanggapin mo ba siya or hindi. Wala siyang sureness about that. It's just that ginawa niya lang talaga yung gusto niyang mangyari. Na parang, we never know, babalik ako dito, tatanggapin niya pa ako at maayos pa yung pamilya namin. Parang ganun. So, parang he wanted na this time to parang ayusin yung responsibility niya sa'yo at sa pagiging asawa niya, pagiging tatay niya sa mga anak ninyo or sa anak ninyo. Something like that, okay? If meron kayong anak. Kaya siya bumalik dito. Yun yung intention niya. Bakit? Para hindi na kayo mag-away, para tapusin na yon and para ayusin na yung mga bagay-bagay na kung ano man yung mga hindi nyo pagkakaunawaan. So, let's see. More. So, feeling ko kasi dito, nag-away sila ng person na yon na yung pinili niya. Nagkagulo sila, nag-away sila. That made him or her realize na ikaw pa din at ikaw pa din hahanapin niya. Ikaw pa din yung gusto niya makita. Ikaw pa din yung gusto niya makasama. Kasi parang andun sa point na naging imbalance silang dalawa. That made him realize that he wanted to come back to you to offer you a new beginning. So, he wanted to move forward towards with you again. Parang, nandun siya sa point that gusto kong ipaglaban ulit yung pagmamahalan namin dalawa. And that is you. Okay? Parang, napagod siya sa away nilang dalawa. Sabi ko nga, may away yan na nangyari. Because could be that other person hallucinate na meron pa siya mga hindi sinasabi. Meron pang hindi sinasabi yung person mo sa kanya na tinatago na may mga tinatanong siya na parang binabaliwala niya yung sagot or hindi niya totally na sinasabi lahat ng mga details or anything about hindi siya nagiging so much open up to that person kaya nag-aaway sila ng nag-aaway until sa nakakapagod na yung away nila. But could be meron ng sakitan na nangyari, mga masasama like mga below the belt na mga words na nagtatapunan na sila ng mga ganyan, nakakapagod na to the point that your person did end some cycle to have or give up on a fight, surrender, and walk away. And parang at doon sa point na that made him realize nung time na parang gusto niya makapag-isa at mag-isip. Parang yun yung pumasok sa isipan niya, yung ayusin niya yung sa inyo. Okay? Parang naghintay pa talaga siya dito ng time, ng sign, enlightenment sa buhay niya, bago niya gawin to. Parang dumating din sa point na sure na ba siya naiwan yung isa at ikaw na talaga balik yung pipiliin niya. Parang sure na ba talaga siya dito na makipag-ayos na talaga siya sa'yo. Or baka matrap lang siya sa situation, darating yung araw. So, sobrang pinag-isipan niya to at pinaghandaan ng lahat na lahat bago siya gumawa ng action to talk to you. Okay? So, tingnan natin kung ano yung kailangan mong malaman about the situation. So, you might be dealing here with Aries, Sagittarius, Leo, Gemini, Libra, Capricorn, Virgo, Taurus. I think nakikita ko dito with the 5 of Cups and the 4 of Swords, sobrang stressful to para sa'yo itong sitwasyon na to. Parang andun sa point na ito dito sa part ng person mo, meron talagang regrets sa kanya kung bakit kanya iniwan, bakit niya nagawa to sa'yo. Kasi parang gusto niya talaga na mag-offer sa'yo balik ng victory together, you know. Nag-e-effort siya to come back to you, pero nakita ko kasi sa'yo dito na parang you are already trying to move on or moving on na talaga, na parang adun ka na sa point na
in your healing process, nagiging okay ka na sa buhay mo, nagiging practical ka na talaga, parang kaya mo nang mabuhay nang wala siya. Parang tanggap mo na nawala na kayong dalawa. Because sobrang sakit din ang ginawa niya noon ng cheating sa'yo. And ng paghihintay sa'yo, parang napagod siya talaga sa paghihintay sa'yo. So, parang andun sa point that you are planning talaga dito to give this person a clarity that you will just going to walk away calmly in a situation and parang wala na lang gulo. Hindi mo talaga siya tatanggapin even if this person is trying to come back to you na magkabalikan kayo ulit. Kasi feeling ko kasi dito sa you will not going to be afraid or doubt na to cut off this connection. Even if nandun sa point na dumating talaga sa point na gumulo to sa isipan mo, na-trap ka sa mga decision, kung anong decision ang gagawin mo, hindi ka nakatulog sa gabi, pinag-isipan mo lahat-lahat ng ito. Nakikita mo yung effort niya balik, pero parang andun ka sa point din na gusto ko muna mapag-isa at mag-isip. Kasi hindi na ako sinosente sa mga nangyari. Nasaktan na ako before, alam ko yung mga nangyari before, alam ko yung mga pinagdaanan ko before. Parang this time around, I wanted to be wise enough to handle this situation. Nandun ako nasaktan na ako, sobrang na ako na-betrayed, and nag-umpisa na ako balik ng buhay ko nang wala ka, tapos babalik ka. I know that we are very much connected before, parang matagal kayo, madami niyang pinagdaanan. Sabi ko nga, baka may anak kayo, baka kinasal kayo, some of you baka long term, baka din live in, something like that. Kailang nawasak din kayo dahil din sa kagagawan niya. Okay, nawasak kayo dahil sa kagawa niya. So, palitong vice versa, okay? So, this time around, in order to have a new beginning with you, kailangan niya muna i-burn out lahat yun. Kaya mo bang kalimutan ng lahat ng mga nagawa niya? Kasi that is what we need to do para matanggap mo siya balik, para to have a new beginning. But it's really hard for you. Parang you wanted the judgment na lang talaga here. Even if he will going to tell you that I still love you, I wanted to change this time, I wanted to fix everything, gagawin ko ang lahat, nagkapag-decide na ako, nandun ka pa din sa point of disappointments because of what this person did to you. Iba yung pinili niya, iba yung pinuntahan, iba yung pinili niya before, and you have been waited and tired of waiting. And before pa lang, sa cheating part pa lang is masakit na para sa iyo yon. So parang tiniis mo, I think nalaman mo talaga ito before and tiniis mo, and then hanggang sa to the point na nagkaroon to ng clarity sa iyo na ayoko na, I would just going to stop chasing or stop parang waiting for this person, dahil pagod na ako. So I can see the decision here is you will going to end this and not to accept this person offer anymore, or baka nangyari na to sa inyo, okay? Because this is a timeless reading, okay? This is a timeless reading, guys. You might also be a Capricorn sign here. So, yun ang nakikita ko sa sitwasyon na to. So, para sa tarot card, what do you call this? Advice. Para sa tarot card advice, let's see kung ano yung ma-advise ng tarot card sa inyo. If you wanted to end the cycle, to have a new beginning of your life, do it. You know, that is your decision. Nakadepende yung decision na sa'yo. Hindi mo kailangan na maniwala. Hindi mo kailangan na hindi maniwala sa kanya and bumalik sa kanya. I mean, hindi mo kailangan na maniwala sa kanya, or kailangan ba na hindi maniwala sa kanya, kailangan ba na pagtuunan yung pansin kung ano yung mga sinasabi niya, kung ano yung mga pagbabago niya. Your decision will always be your decision. Yun, nasaktan ka na before, sobra ka nang nasaktan before, yet I know deep inside of you, you also wanted to have a new beginning, but then hindi mo makakalimutan yung mga nangyari sa inyo before. Kaya sabi ng tarot card as an advice, end the cycle to have a changes in your life. You know, dahil kung itong person na to, if he really love you, even if hindi mo siya kakausapin, this person will going to wait for you kung kailan ka ready. Para hindi ka din matrap
sa mga pain na bumabalik sa iyo. If you wanted to heal, go and heal. If this person is really meant for you, this person will come back. This person will really meant for you. This person is meant for you. But since nadun ka nga sa point na meron ng clarity sa'yo lahat, nare-realize mo lahat, or naisip mo lahat na hindi ka pa talaga nakakalimot sa lahat, nakita ko dito that you just really like, let this person prove kung mahal ka talaga niya, nandyan siya. Kahit ano pa man desisyon na gagawin mo, kung mahal ka ng taong ito, alam niya yung pagkakamali niya at alam niya kung ano yung magiging consequences ng pagbabalik niya. So, if willing talaga siya na makipag-ayos sa'yo, willing siya maghintay kung kailan ka ready na magkipag-ayos sa kanya. And if really like, you are really not meant to be, then you are not meant to be. Darating yung araw na maayos na lang kayo nang hindi na kayo nagkakabalikan pa. Parang ganun. So, yun, that is my reading for you. Thank you and God bless.